papasok po sa loob. Pagbuhat niya po nung washing machine, yun po, may kumagat na po sa kanya. Sinipa niya. Nandun na sa balkonahe. Nakagat na siya. In case na, no, inisip kong magaling na paraan, tinalian namin ng paa. Tapos pagkatali namin ng paa, hindi namin siya pinagalaw para hindi masyadong makita ang kamandag. Tapos ay aking hinilis ang paa. Hinilis siya sa parte ng paa niya, yung kaliwa. Dito siya nakagat. Aking hinilis na paganoon ang paa niya. May tumulong siguro 3 patak na dugo na singkaran ng lapot, nakakuin ako. Siguro ito ng ibang kamandag, ay butit aming naalis. Hanggang sa maya-maya, dumating si Pangulo nga at kumuha ng, tumawag ng ambulansya. Siguro mga 7 to 10 minutes na hindi agad ang ambulansya. Tinakbo agad namin, mabilisan. At nakako makaabot agad. At nakako, baka sakaling mabubuhay pa siya. So yan mga tol, magandang umaga sa inyo. And Tol Cobra. So pupunta tayo ngayon ng Taysan, Batangas dahil may nakagat po doon ng cobra. Yun, hanapin natin yung cobra. Kasama natin si Tita Emily. Uy. So mga kasama natin si Tita Emily. Siyempre, pupunta tayo ng Taysan. Si Boss Tingloy, si Ate Adeline. At siyempre, si Kapitan Sana. Ayan, nasana yung Kapitan. Ay, Kapitan Sana. Konsehal Sana. Ayan. Shout out mga batang Tobal, mga batang Lopab. Ayan. So sila po yung kasama natin pag magmomotor. Malulupit yan. Outpick check. Ayan. Tara Gar, sama ka Gar. Yun, sama ka na Gar. Simbang gabi par, huli cobra par. Huli cobra par. Outpick check, Ate Adeline. Sama ka par, huli cobra par. Boss Tingloy, syempre. Combat. Outfit check. Outfit check din yun. Outfit check. Pupunta kami ng Batangas. O, yan pa isa o. Outfit check. Outfit check. Ang ganda ng helmet. Outfit check. Emily. Ganda ng helmet. Yellow man. Ako naman. Outfit check mga tol. Galing Guam. Galing Guam. Galing Army. Ito, saan galing to? Tay-tay. Galing Taytay guys. Ito. Ewan ko. Galing kay ano? Meron. Shoutout kay Aaron. Yan. So, tama sa helmet. Ayan guys, pupunta na tayo. Kompleto na tayo. So sana makuha natin yung cobra. Ay, yung cobra na kumagat doon sa taga Taysan, Batangas. So tara. Cut mo na. Ha? Cut. Woo! Ha? Wag. Ako lang magsasabi kung magkakat mo. Para hindi na ako nagkakat. Kasi naalis ko rin yung boses. Wala nga, konsyali sana. So yan mga tol, finally nandito na tayo sa Barangay Mahadjong sa Taysan, Batangas. Yung mga kasama natin, si Mrs. Tita Emily. Ayan, so
interviewin natin si ate kasi yung asawa niya nakagat po ng cobra. So ayan mga tol, magandang umaga. So nandito yung ating team ngayon sa Taysan, Batangas. Tinawagan tayo ni ma'am dahil yung asawa niya po nakagat ng cobra. Ayan, so maghahanap po tayo ng cobra dito sa paligid nila. Ma'am, paano po nakagat ng cobra yung asawa niyo? Bali, nung araw po na yun ay nagre-renovate po ng bahay. So yung mga gamit po sa kusina ay tinanggal po, ipapasok po sa loob. Pagbuhat niya po nung washing machine, yun po, may kumagat na po sa kanya, sinipa niya. So, saan po kinagat? Sa paa po. Sa pa. Ibig sabihin, yung bahay matagal na pong hindi nagagamit. Nagagamit namin po siya. Nagagamit po namin siya. Oh. Bali, before siya makagat, sir, 1 week before po siya makagat, nakita ko na po yung ahang. Eh, kami lang po nitong bata sa bahay. So, ang ginawa ko lang po is, sinara ko lang po yung pinto kasi nga po natatakot ako baka po yung bata ay pumunta po doon. So, hindi nyo nasabi sa mister nyo? Sinabi ko po siya, pagdating niya po nung gabi galing sa work, Ayan. hinanap niya po, so wala naman po lumabas. So, nakatago pala dun sa Opo, ilalim ng tumago. washing machine. So, okay na po yan, na-clear na yung loob. Yes Wala po, na. apo, Ayan. natanggal na po din lahat ng gamit. So, mga tol, yung cobra, nakuha naman nila, napatay nila. Ayan, may picture ka, ma'am. So, may picture si ma'am. Tapos, yung asawa niya naman po, ligtas naman mga tol at nakasurvive. So, paano po yung ginawa ni mister niyo, ma'am? Paano siya nakasurvive sa kagat ng cobra? Bali, maswerte pa rin po kasi may mga tao nga pong nagagawa ng bahay. Sila po yung tumulong sa amin. Paano po yung ginawa? Hinugasan po siya, tapos tinalian po yung paa niya. Tapos, Then, tumawag na po ng ambulansya. nadala siya sa Yes po, RIT. dala po agad sa RIT. Doon Mga po ilang namin minuto, mga ilang minuto. bago po siya nadala po. Apo. Bali, ang biyahe po nila ay almost 1 hour. Ayan. So mga tol, ang kamandag po ng cobra ay tinatawag na neurotoxin kung saan ang epekto nito ay utak po yung tinitira ng kamandag ng cobra. So pag nakagat ka niyan, umaakyat yan, dumadalo yan sa dugo, sumasama hanggang sa mapunta sa utak. At ang huling-huli niya pong pinupuntahan is yung puso ng biktima niya. Ayan. So kaya yung iba nakocomatose po muna bago sila mawalan ng buhay. Ayan. So yung iba nagsusuka. Ayan. So yun po yung naging paraan nila para magamot si sir. Ang mahalaga na dala po sa ospital. So ito po yung nakakagat mga tol. It's a positive cobra. Cobra yan mga tol, oh. Ayan. So kapag nga daw nakagat ka ng cobra, para ka na lang daw sinintensyahan. Ano? Sinintensyahan yung buhay mo kasi sa 30 minutes lang pwede kang mawalan ng buhay sa kagat ng cobra. So yun nga, tinawagan tayo para maghanap pa. Ayan. So may mga ilang tao na rin kaming dinala doon sa RATM. So sinamahan ni Papa kaso hindi na sila nabuhay. Siguro nakomatose lang tapos nawala na rin. Kaya napakaswerte nung asawa ni ma'am na nabuhay matapos makagat ng cobra. Meron nga rin pala tayong tinatawag na dry bite. So ano yung dry bite? Ito yung pag kinagat ka ng cobra hindi siya naglalabas ng venom. Pwedeng ganun yung nangyari o kaso bibihira yung ganun mga tol. Bibihira, napakabibihira yung kagatin ka ng dry bite. Ayan. So, kung makikita nyo pag nanguhuli kami, pinapakagat namin sa katsa para yung venom is matiktik o mawala. Nang sa ganon, pag kinagat kami, ang maging epekto lang sa amin ay dry bite. So, ilang beses na rin nangyari sa amin yan. Kaya, pinapakagat namin sa isang bagay. So, ano nga ba yung dry bite? Yun, nasabi ko na. Sinerch natin yan sa YouTube. So, sa Google kung ano yung dry bite. Ayon sa mga professional, ilalagay ko na lang sa screen para mas maintindihan natin. So yan ma'am, saan pa kayo may mga nakikita dito? Doon po sa papuntang likod po. Sa papuntang likod? Yes. So masasamahan nyo ba kami? Or pwede bang sumama sa amin? So turo nyo na lang ma'am, huwag na lang kayong lumapit. Ayan. Dadaling ko na yung So kasamang team natin, ano bang tatawag natin sa team natin? Team Bornop. Ayan.
So kasama si Consehal Sana, si Boss Tingloy, si Tita Emily, at si Ate Adeline, siyempre si Mrs. at ako. Maghanap tayo ng cobra sa likod ng bahay nila. Tara, ma. Mapuno po kasi siya doon. Ang isip po namin baka doon po. At saka meron po pag gagras ka po ay doon po sila madalas makakita. Mga pinagbalatan. Hindi ko lang po sigurado. So may mga Ayun yung washing. may mga tambak silang ganito, guys. Alam natin pag mga ganyan, pwedeng punta ng cobra. Ito pa oh. Dito nakuha yung cobra, ma'am. Hindi po. Doon po sa isang washing machine. Sa isang washing machine yan. Doon ako So yung cobra mahilig maglaba. Ayan. So ang maganda nito mga tol, kaya yung asawa niya nagamot agad ng doktor. Hindi na sila nag-alinlangan na cobra nga yung kumagat dahil nadala nila mismo yung napatay nilang cobra doon sa ospital. Kaya nalapatan agad ng paunang lunas o ultimatum na gamot or natusukan agad ng anti-venom. Mga ilang bayal po yung naitusok sa kanya, ma'am? 21. 21 bayal mga tol. Ayan, so Na-ICU po. na-ICU pa. Naku, mato si sir. Hindi naman po. Bali, kailangan po kasi siya i-close monitoring. Kaya Yan. So mga tol, 21 bayal. Magkano nagastos niya, ma'am? yung bill po ay umabot ng 68. 68k ang nagastos nila dun sa ano. Kaya kapag po may mga gantong problema, pag kesa humantong sa ospitalan o pagkasawi ng buhay, itawag nyo na po sa amin. Lalo pag may napapansin kayong namamatay na mga alaga yung manok, nababawasan yung itlog, mga pinagbalatan at anumang klase ng bakas mga tol, itawag nyo na sa amin para maagapan natin. So ayan, kumalat na tayo guys. Kapag may napansin kayong bakas, pwede nyong anuhin. Tapos alam niyo naman yung hanapan natin, mga tambak-tambak. O tara. Baka doon po. Malayo pa po. Malayo pa pala. Madami po. Malawak po kasi siya. So ito yung palayan. Hindi po. Ano lang po. Parang lang. So mga cobra, madalas din sa mga gantong itsura ng lugar. Lumang kubo. Kasi dyan naninirahan yung mga pangunahin nilang pagkain. Kalat-kalat. Baka lang yung snake ko pa. May butas oh. Ayan nga pala mga tol, hindi porket may butas, cobra na yan. So, ang gumagawa ng butas yung mga pagkain nila, daga, palaka or bayawak. Ayan sila sir. May paitlugan. Ayan. Pwede itong puntahan ng cobra. Pero luma na. Luma na yung paitlugan na to. Ayan, sila sir yata yung ano. Gandang umaga po. Kayo po yung kasama ng ano. Wala pa yata. Baka sila yung kasama nung hagat. Wala. So, si mama, malapit na ba tayo, ma'am? Ay, tawayan po. Malamang yan mga tol, yung cobrang kumagat dun sa asawa ni ma'am, dito nang galing. Kasi kita nyo naman, oh. Dangerous habitat of a cobra. So, saan kaya tayo maghahanap? So, tanong natin kay ma'am. So ayun mga tol, dito nga pala yung foreman. Siya po yung foreman dito. At yung nakagat po ng cobra, yun po yung anak ba yan sir? Anak ng may Anak ng may-ari ng bahay. Sir, anong nangyari nun? Ako na doon sa kabilang bahay, nung ako'y dumating dito, ay nandun na sa balkonahe. Nakagat na siya. In case na, inisip kong magaling na paraan, tinalian namin ng paa. Tapos pagkatali namin ng paa, hindi namin siya pinagalaw para hindi masyadong makitang kamandag. Tapos ay aking hinilis ang paa. Hinilis siya sa parte ng paa niya, yung kaliwa. Dito siya nakagat. Aking hinilis na paganoon ang paa niya. May tumulong siguro 3 patak na dugo na singkaran ng lapot, nakakuin ako.
siguro ito ng ibang kamandag, ay butit aming naalis. Hanggang sa maya-maya, dumating si Pangulo nga at tumawag ng ambulansya. Siguro mga 7 to 10 minutes na andiyan agad ang ambulansya. Tinakbogad namin, mabilisan. At nakako makaabot agad. At nakako baka sakaling mabubuhay pa siya. Kasi nung umalis dito, para siyang medyo parang nawala ng malay. Binuhat, in case na ako, binuhat na namin siya. Pupunta rin sa ambulansya. At nung pagka sa ambulansya yun, sabay tinakbo na siya pa punta ng Alabang. Okay. Okay na pala kuya, kahit wala itak. Ito, meron dito. Tara. May dalang samurai ito. Pusel sana, bakbak eh. Yan sana, amak ka. Ay, baka ladyan ng ano, si Snow White, saka 7 Dwarf. Kaya? So, may ilongga dito ng cobra. Longga ni Snow White. Anton. Talaga nyo yung titirahan yan, ano? Oho. Malinis. Malinis. Ako'y nagtatabas ay itinigil ko at yan ang nabungarang ko. Ay kasi baka may laman eh. Next. Bulang yata. Snake hook nga bro. Ito. Yung pinaparakol. Yan guys, titignan natin kung hanggang saan yung butas. Kaya ito eh, sa kabila. Yung takpan. Kaya kabila. Ito. Ito sa kabila. Malalim. Langgam. Ang tatabunan. Kailangan ng Dapat yung pala. cut. Doon din. So ayan mga tol, sa tulong ni Consel Sana at saka ni Kuya Tingloy, yung kinakatakutan ni Kuya na punso na may butas, tinibag natin. So wala po tayong nakuhang cobra sa loob. So hindi po lahat ng butas may cobra, maliban na lang kung may mga bakas. Ayan, so dito nga pala si Kuya nag-aalaga ng kanyang mga kambing at saka yung mga puno ng manggana Kuya. Ayan, so natatakot siya. Ayan, isama natin sila. Diyan sila ma'am, kaway-kaway ma'am. Ayan. So tara sa bahay para mapagpaalam na tayo ng maayos. Alright. Pero paano ba? Kapatid namin ay doon lang. Sige pa ma'am, wala problema. Lakad lang tayo doon. Puntahan natin lahat ng gusto nyo. Cut muna. Ipapapain. Mabilis. So kailangan po nating makuha mga tol kasi natatakot sila. At malapit lang po yung mangga dito sa kabahayan. So doon lang po yung bahay. Ito po yung ito na yan te. Ayan. So ito mga tol, isa itong malaking mangga na tumaob. So si ate, interview kita te. Ano masasabi ko?
naman siya. Ayan. Ayan, so sabi nga ni Kuya, hindi natin kasama yung babae mismo kasi May bata. may alaga silang bata, may baby. So ayon sa kanila, ito daw na mangga na to pinaglulungga ng cobra. Boy Tabas. Dad, mamarin ka. Ayan. Tabasin mo, idol. Ayun, ano po sila? Ano pong... May nakita daw Ano po? May nakita daw ditong pinag-anuhan ng ahas. Pinagbalatan. Oo. Nasaan kaya po? Dito daw malapit sa may natumbang yan. Hindi yung balat po na itago po kaya. Ay, hindi ko alam. Hindi mo nakakatakbo. Bukas, mabilis ka yan. Mabilis yan. So sa tulong nila Tingloy at Konsehal Sana. Ayan. Yung kabila din kay Tingloy. Oh, pasukin mo na ano, Konsehal Sana. May sana, apelido niya. Diba? I-check. Minero nga eh. Minero, meron pala. Check mo nang mabuti. Doon naman sa kabila ko Tingloy. Ito sana si Kapitan Sana. Kapitan ka rin. Ito ang Kapitan Sana, ito si Konsehal Sana. Bumuo na sila ng isang barangay. Tanod na Yan. lang. So pasukin mo yung ginagawa ko. Ikaw daw ang double. Ikaw muna ang double. So ito nga si Konsehal Sana, napakabait. At snake rescuer po yan sa lugar nila mga tol. Hindi po yan basta-basta. Napasok po yan sa butas. Lalo pag madilim. Lalo pag madilim. Minero nga eh. Ano? Nalilipat ng mode. Ayan, so natin. Tay, lapit kayo. Para ano, suspense. Hindi, akong bala. Kakagatin ko. Ayan, medyo malayo kayo. Walang titil pag meron. Tatago yun. Tatago yon. Ang mga cobra naman mga tol, habang hinahanap, lalong sumisiksik yan. So kailangan nating ubusin yung sinisiksik. May pinagbalatan. Ha? May pinagbalatan. Saan? May pinagmal. Dapat pala yung Pero parang maliit na. ito nga. Ayan guys, may pinagbalatan. Basta nasa loob. Meron talaga. Ayan. So dinecheck pa ni Konsehal Sana. Habang nagtatabas naman dito si Idol. Ay, ang hirap lang ko. Sige mo na. Daming ugat. Ano ba yan? Makababash ka dyan. Sabi ano ba naman yan kung ano mo, team mo? Hindi nga kasya eh. Bakit? Ano nga na? May butas. Balatan yun eh. May balat. Meron. So ayan mga tol, may nakita na silang balat. Pakita mo. Ito ba? Tatagaan kayo Ayun oh. Taklob kasi ng ugat. May bodega rin dyan. Kaya? Puntahan natin mamaya. Kasi, ay may daga kasi doon. Ay may ang daga ay nawawala. Nagtatago-taguan. Ako na ate isa Emily. Para makita naman ako sa video. Baka napasok na. May lang. Okay. Kasama natin ng ito nga tawagin natin sa grouping to. Ayan. Tumakbong barangay official. Mga sana. Sana. Itim sana. Ulo te, ulo. Ano Idol, wala? May pinagluluhan doon sa loob. Hindi, tignan sa kabila, baka meron pa. Ayan guys, medyo may nakita na po tayong pinagbalatan sa loob. Mahaba. Mahaba siya. Mahaba, malaki, mataba, mamasama siya. Ay, yan yun. Hindi na, pwede nga, mamasama-sama nga pinagbalatan minsan. Pag fresh pa. Pag fresh. Ano kaya? Pinasok na ni Konsehal Sana. Sana all. Hey, meron madi, positive. Ha? Ito, nandito sa ilalim. Ito. Ayan. Meron. Meron. Na dito. Saan? Doon sa kabilang makunan.
Ay, batay mo dyan. Nandiyan to yan. Nandito sa ilalim. Ayan, may panghawak na Ayun guys, oh. Hindi. Jay, kami dyan. Ayun, ayun. Nasaan? Ayun, dito, ayun, dito. Ako'y nangungumpay pa man din. Dito, dito. Kita mo? Ayan mga tol, nakakita na tayo dito ng isa. Ito, nandito sa ilalim. Kailangan mo idol. Jay, ikaw lang. Ayan. Ayun nga po. Ayan. Dito kayo dyan sa kabila. Malawag ka dito. Malog ka daw dun. Ayan. Parang di makita, no? Kita. Kita ba? Pasok mo pa yung kamay mo ng konti. Ayan. Ayan. So ayan mga tol, may isa po tayong nakitang cobra. Positive po yung sinasabi ng Sige. Dalawa yata. ha? Hindi kaya dalawa. Ewan ko. Ay, yun. Alaban guys. Laki oh. Ah. Ayan na. Ba, malaki. Layo yung aso. Hey! So ayan mga tol, nakakuha po tayo ng isa. Hindi naman yan. Yan, cobra mga tol. So ayan, sa paghahanap natin, Hindi naman yan. hindi tayo ng ano. Dito. So positive po yung sinasabi nila tungkol dito sa ayan o. Maliit yan yung nakakagat. Mas maliit pa to? Maliit yan yung nakakagat. Mas maliit. Ayun mga tol. So lagi nyo lang tatandaan mga tol sa mga gantong lugar. Ako'y nangunguha ka man din dyan ang kumpay sa lugar na yan. Ito? Oo, ako nagkumpay. Talagyan te. Dapat may glove. Yan, so mga tol, sa mga gantong lugar, kailangan po nating alerto at nakabota syempre kapag pupunta po tayo. Sa likod ko, kung ako'y na... Sarikitik sa likod. Ayan guys, oh. Dapat. Ang laki. So malapad. Titignan pa natin kung may kasama pa. Baka may anak yan. Ayan, so pinapakuha nila kasi at dinadaanan ba to? Dinadaanan. May pinupuntahan, pag naglibaw, nag-scatter. Eh ako nga nangunguha, nagputol-putol mga kahoy niya no. Ikaw? Oo. Ayan, ito kasing lote na to mga tol, may may-ari at inaalagaan nila to. So kawawa naman po kung may makakagat ng cobra ulit sa kanila at baka may mangyari pa. Ayan. So check pa natin mga tol. Kayo po ay nag-ano pa, sir? Nagkumpay pa kayo? Yan. Yung mga pinutol na yan, ako may gawa niyan eh. May suta? Payat lang. Parang mahaba. Tinek na natin yung ano dito. So ayan mga tol, tinik na natin yung palibot nitong puno ng mangga. Ito po kasi kaya natin natukoy agad. Sinasabi nila na pinaglulunggan to ng cobra. Yan. So ito mga tol, kaya natin nalaman na may cobra dito kasi natukoy po mismo nila na may lungga pala or may lungga itong manggang to, na ito po yung pinapapuntahan sa atin. Pero may tinuturo pa sila dito na isang bodega. Kaya ano yung napapansin nyo sa bodega, kuya? May kahapon yung daga, nawawala ang daga. Ayan, so yung mga alagang daga ni kuya nawawala. Titignan natin mga tol. Kapag Wala kaya yung kapatid? Sinusuotan din yan. Wala kaya kapatid yun? Meron doon ba yung may butas? ayan, sabi ni ate kung may butas ba may cobra na. Oo.
Ang butas po ay ginagawa yan ng mga bayawak at daga na siya namang pinupuntahan ng cobra. So kapag po butas, hindi natin sure na may lamang cobra. Dahil po ang mga gumawa naman yan ay hindi ahas. Pero titignan na rin natin. So ayan mga tol, may sinasabi ko si Kuya dito sa bodega. Kuya, ano yung napapansin nyo dito? Yung daga ay nawawala Pero may nakita na kayong cobra dito. sa labas. So dito sa labas ng bodega mga tol, may nakita daw siyang cobra. Tignan natin itong bodega ni sir. Ano to kuya? Feeds ng sa baboy? Pasisilip ko lang para hindi ako kakaba-kaba. So, may mga bakas nga ng droppings ng daga. Kailangan natin to. Yan, gagamitin ko pong sun. So ito po ay bodega na lagayan ng feeds. Dali lang naman silipin. Nakatayo yung gamit dito guys. Ayan. So wala rin siyang entry. Walang kwan. Wala rin siyang papasukan dito. Ako lang ay nakakambantay ko ano. So nagtataka kasi si sir, nauubos yung mga Nawawala ang daga. daga. Hoy, araw mo. Binutas. Tapos hindi wala na yung daga. Binutas po yung sako, tapos nawala naman yung daga. Posibleng may kumain sa kanya. Pwede natin yun. 39% na lang. So ayun mga tol, katatapos lang natin kumain. Ayan, mga tropa. So tapos na po yung ating paghahanap ng cobra dito sa kanila. Naging malaking takot po sa kanila yung naging experience. So, yung nakagat nga po yung asawa nila, sobra silang natakot. Kaya nag-search po tayo sa kanilang lugar. May shoutout kayo, ma'am. Sa mga nanonood, ng cobra. Hi! Ayan. Kontrapa lang tayo, ma'am. Thank you po. Bakit? Talagang safe na. Safe na kami. Yan. Na So, ano na namin na safe kami kasi may nahuli. Kasi So, yung mga bata po, kaya mas ginusto talaga namin na magpa. so ayun ma'am, kamusta naman po si Mister? Ngayon, update po sa kanya. Masigla na po. Nakakapasok na po. Ayan. So nakakapasok na si Sir at Dadalwa na. ayun. So ma'am, pag may mga ganon, tawag niyo ulit lang kami. Okay po. 1 goal away. Ayan. Sa mga ayun nga mga tol, no, narinig niyo yung kung paano ginamot si Sir or paano nila hinandle yung sitwasyon na pagkakagat kay Sir. So dinala nila sa ospital agad, nakasurvive, RATM po agad. So yun, tinalian nila para ma-delay yung venom. Parang tiniris yata yung sugat para may lumabas na dugo or mabawasan yung venom. So ganun po yung paraan na ginawa nila para makasurvive si Sir yun. Kalmado po. Kalmado lang, hindi masyadong na-tense. Yes No? po. Bawal daw po. Sabi po kasi doon sa ospital, bawal daw po ang kinakabahan. Kasi mas lalo daw pong bilis ang takbo. Ayan mga tol. So kung nakagat po kayo ng cobra, wag na po kayong kabahan kasi ganun din naman eh. Kapag kinabahan ho kayo, mas mapapabilis. Pag hindi ho kayo kinabahan, mapapabagal. Pwede pa kayong makasurvive. Ayan. At pag po kayo nakagat, diretso RATM po agad. Wag na po sa mekos-mekos para po masigurado tayo. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless.